Noong nakaraang taon, nagbigay ang mga OFW ng 38.3 billion US dollars sa bansa mula sa kanilang remittances. Pero sa isang banda, malaki ang negatibong epekto o social cost sa pag-alis ng ilang mga kababayang OFW na nagiging sanhi po ng pagkakawatak-watak at pagkasira ng pamilyang Pilipino. Kung papipiliin po kayo, ano ang mas mahalaga? Ang remittances o pamilyang Pilipino? Importante talaga ang pamilyang Pilipino. Alam ko po kung meron lang increase lang na sahod, hindi kailangan sing level nung sa labas, hindi na yan sila aalis. Dahil ano bang gagawin mo sa sobrang pera pero hindi mo nakita yung mga anak mong lumaki? Very important po yan, Tito Boy. So sa akin po, nagpapasalamat po tayo sa mga OFWs na binibigay. Pero the setup is for me is kailangan po yung i-improve. Kailangan ang bansa ay uunlad para ang mga tao hindi na kailangan lumabas. Hindi po masyado akong proud na lahat na lang ng Pilipino ay umaalis. Kailangan po magiging proud tayo na dapat umasenso ang bansa at sila po'y dapat bumalik at hindi na maglabasan yung iba. Follow-up questions. Wilson. Yes, Nabanggit po ninyo ang tungkol sa pagtaas ng sweldo. Sa ngayon po, marami pong mga nurses ang pumupunta sa ibang bansa para magtrabaho bilang domestic helper. Ang sabi po ninyo, patataasin natin ang sahod ng ating mga manggagawa. Ano po? Ang tanong po natin, ano pong programa ang ibibigay ninyo sa amin? Alalahanin po natin na meron dalawang sektor, isang pribado at saka pamahalaan. Maipapantay ba natin ang sahod nila? Natural po na mas malaki siyempre yung sa government dahil nasa taxes din yan, galing yung mga sweldo nila. Yung sa mga private sector naman siyempre doon po sa mga may-ari ng hospital. Pero kailangan naman pataasin pa rin natin yung sweldo ng mga private kasama ng public. Ang problema kasi sa ating bayan, hindi nga nagiging priority ang mga nurses. Katulad ng mga emergency fund ng COVID, ang tagal na binigay kasi nga hindi priority. So ako po bilang isang doktor, yan po ang aking gustong tututukan. Ngayon, asan galing ang mga pera? Nakita po natin ang daming pera sa ayuda. Binibigyan natin kahit mga walang sakit, basta mabigyan lang sila ng pera para lumakas yung mga kandidato. Dapat yung mga bilyon na po yun po ating gamitin para tulungan po yung mga private sector din ng mga hospital para tumaas din ang kanilang sweldo. Midi. Doc, you mentioned increasing wages, and you also mentioned giving more jobs to the Filipinos. I know you're a doctor, so ang background po nila is, of course, mga doktor, mga nurse. Paano naman po yung mga ibang jobs sa ibang bansa? Kasi we have the non-skilled workers, we have skilled workers. Pag bumalik po sila dito, ano pong masisigurado natin na meron something for them na maigagawa dito? Well, sometimes mahirap talaga silang ihikayat na bumalik kung ganito ang nakikita nila sa gobyerno. Yung mga pera, binlang ko yung GAA, hindi inayos ng paggamit ng mga pondo. So anong babalikan nila dito kung ang mga investment galing ibang countries ay hindi pumupunta dahil hindi nga sila nagtitiwala sa pagdala ng pera ng gobyerno. Ang kailangan makita nila is the same way anong nakikita nila sa ibang bansa. Mas disiplinado ang paghawak, nagiging innovative, nagiging mga scientist, nagiging entrepreneurs. Pag dumami ang mga negosyo dito, innovations gaya ng Israel, siyempre mas dadami po yung mga trabaho. Now, it's no longer focus na lang po yan sa healthcare system. Kaya lang ngayon, nagiging ayuda system which is delikado po. Ano yung ayuda system? Kukuha ng pera sa gobyerno, ipamimigay sa mga tao para bobotohin sila. That can last for years. At magiging mahirap na tayo, tulad ng ibang mga bansang hirap na hirap na. Who does a final follow-up? Midi. Sige po, sir. Sabihin na po natin na mayroon tayong nahingkayat na bumalik dito sa Pilipinas, may dala silang pera. I've seen it with my own eyes. May mga OFW po na bumabalik dito, may pera sila, hindi po nila alam ang ginagawa nila sa pera. Nagagastos po nila, or gumagawa sila ng negosyo, nag-fail, o di kaya nasa scam sila, and they end up going back. Perhaps meron po kayong program or idea or some form of training na pwedeng ibigay dito po sa mga OFW na bumabalik na meron with their hard-earned money. Yes, ako po'y kaibigan din ng mga ibang speakers natin dito sa business kasama ni Chinky Tan. So sa dami ng mga libro niya,
andun din po yung mga sagot doon. So gusto kong magawa din ng proyekto na ma-educate natin sila sa anong gagamitin nila sa pera nilang naipon. Hindi lang yung basta-basta silang ma-scam or papasok sa mga business na hindi nila alam. So hindi po ito isang oras lang na lecture sa kanila. It should be a process na before silang umuwi, alam nila anong dapat nilang gawin para hindi po sila malugi.